Nakatayo siyang mag-isa sa ilalim ng bumubuhos na ulan. Hawak ang dalawang mabibigat na maleta, ang buong buhay niya ay nakapaloob dito. Ang parehong mga anak na minahal, inalagaan at pinagpaguran niyang bigyan ng magandang buhay, ang siya ring nagtaboy sa kanya palabas ng tahanang tinulungan niyang buuin mula sa wala. Akala nila kilala nila ang kanilang ina, ngunit nang lumabas ang katotohanan tungkol sa nakaraan ni Maria Teresa at sa kanyang mga sakripisyo, naging nakakagulat ang kanilang reaksyon. Isang pagtataksil na hindi niya inakalang mangyayari, at ang umagang iyon ang huling pagkakataong magigising siya sa ilalim ng bubong na iyon. Ang bahay na iyon ay hindi lang basta mga pader at semento. Simbolo ito ng kanilang buhay mag-asawa. Binuno nila yon gamit ang sariling mga kamay. Bawat ladrilyo ay may halong pagmamahal, pag-asa at pangarap para sa hinaharap. Bunga ito ng isang buhay ng pagsusumikap, matiyagang pag-iimpok at mga pinagdaanang pagsubok. Sa abong umagang iyon, abala si Maria Teresa sa kusina, gumagawa ng kape, isang bagay na libo-libo na niyang nagawa noon. Isang tahimik at pamilyar na sandali hanggang sa bumukas ang pintuan at marinig niya ang mga yabag ng tatlo niyang anak. Sabay silang dumating na hindi pangkaraniwan. Sina Mariana, Roberto at Ana ay pawang nakatira sa malalayong lugar at bihirang sabay-sabay bumisita. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang sorpresang pagbisita ba ito? Baka gusto nilang magkasama-sama ulit gaya ng dati, magbahagi ng pagkain, magtawanan, magbalik-tanaw. Ngunit nang makita niya ang kanilang mga mukha, alam niyang may mali. Walang init sa kanilang mga titig, wala ni isang bakas ng kasiyahan. Tanging malamig na pananaw na tila humihiwa sa puso ng mas matalim pa sa malamig na hangin sa labas. Si Mariana, ang panganay at laging prangka, ang unang nagsalita. Namanan niya ang katigasan ng ulo ng kanilang ama, ngunit hindi ang puso nito. Lumapit siya sa kusina na waring may misyon, hindi para makipagkwentuhan. Makailangan nating mag-usap. Patay ang kalan, pinunasan ni Maria Teresa ang kanyang mga kamay sa apron at hinarap ang mga anak na may banayad ng ngiti. Siyempre mga anak, umupo kayo. Gagawa ako ng bagong kape para sa inyo. Ngunit tumanggi agad si Mariana. Wala ng kape, hindi ito magtatagal. Matalim, malamig ang boses niya, parang isang taong nais lamang tapusin ang isang responsibilidad. Ramdam ni Maria Teresa ang pangamba, pero pilit pa ring ngumiti. Anong nangyari anak, may problema ba? Lumapit si Roberto, nakatago ang mga kamay sa bulsa ng mamahalin niyang pantalon. Hindi pagmamahal, kundi pagkawalang bahala ang nasa kanyang mga mata, tila isang may-ari ng lupa na nagpapalayas ng umuupa. Napag-usapan na namin napagdesisyonan amin na ang bahay na ito. Kailangan mo nang umalis. Tumigil ang mundo niya, tumama ang mga salita na parang bagyo. Napakurap siya, hindi makapaniwala, pilit inuunawa ang narinig. Umalis? Saan ako pupunta, anak? Bahay ko ito. Kami ng tatay niyo ang nagtayo nito. Napailing si Mariana, may halong pangungutya sa kanyang tinig, isang klase ng panlalamig na tanging anak lamang ang kayang gawin sa magulang. Sa legal na papeles, nakapangalan na sa amin ang bahay simula nang pumanaw si Dad. Pinatuloy ka lang namin dito dahil wala ka ng ibang matirhan. Pero tapos na yon, ibebenta na namin. Nanlambot ang tuhod niya. Ibebenta? Bakit? May kanya-kanya kayong bahay at trabaho. Bakit kailangan pakunin ang bahay ng nanay ninyo? Tumawa si Roberto, isang malamig, maikling halakhak na mas masakit pa sa anumang panlalait. Ma, sa palagay mo ba papayag kaming sayangin ang ganitong klasing bahay dahil lang gusto mong manatili rito? Napakalaki ng halaga nito. Pwede naming paghati-hatian at gamitin sa kinabukasan namin.
Lumingon si Maria Teresa kay Ana, ang bunsong anak, ang pinakamasensitibo. Umaasang magsasalita siya, ngunit nakatungo lamang si Ana, kagatang labi, hindi makatingin. Tahimik o marahil ay tumangging magsalita. Si Mariana na nawawalan na ng pasensya ay muling lumapit. Maayaw naming ng eksena. Hanggang mamayang gabi na lang ang palugit mo para mag-impake. Tinawagan na namin ang ahente ng lupa. Darating siya bukas para inspeksyonin ang bahay. Mainit ang mga luhang nagbabadya sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya hinayaang tumulo ang mga ito. Hindi niya pabibigyan ng mga anak na makita siyang masira. Mga anak, pakiusap, wag naman ganito. Ibinigay ko ang lahat para sa bahay na ito, para sa inyo. Gabi-gabi akong nagtahi, nagtipid, isinakripisyo ang mga pangarap ko para sa inyo. Tumayo si Roberto walang pakialam. Tama na ma, nabuhay ka na. Ngayon naman, kami na ang may karapatang makinabang sa pinaghirapan niyo ni Dad. Hindi dahil sa sakit, kundi sa pagkawasak ang dahilan ng hapdi sa kanyang dibdib. Pinapanood niya kung paano naging ibang tao ang mga anak na pinalaki niya. Wala akong pupuntahan, mahina niyang sambit. Anong gusto niyong gawin ko? Bahagyang iginalaw ni Mariana ang balikat, isang malamig na pagkibit. Hindi na namin problema yan. Matanda ka na, alam mo na ang dapat gawin. May mga shelter, may mga kaibigan, may kapitbahay. Hindi namin responsibilidad ang buhay mo. Bawat salita ay tila kutsilyong tumutusok. Tinitigan ni Maria Teresa ang mga anak na buong pusong minahal. Pilit hinahanap kahit kaunting awa, kahit mumunting bakas ng pagmamahal. Ngunit pawang matitigas at malamig na mga mata ang bumungad sa kanya, tila ba gusto na siyang mawala. At ang kasakiman ay pumalit sa utang na loob. Parang pakikiisa ng langit, dumilim ang paligid. Dumaluyong ang mga ulap sa kalangitan, waring nakikiramay sa kanyang dinaranas. Malalim ang kanyang buntong hininga, tumindig ng matuwid at naghanda upang magsalita, kalma, buo at mas matatag kaysa sa inaakala niya. Sige, aalis ako, mahinang sabi ni Maria Teresa, pero balang araw, malalaman niyo kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa ninyo. Napabuntong hininga si Mariana at muling napailing. Ayan ka na naman, laging ikaw ang biktima. Naging makatotohanan lang kami. Tumingin si Roberto sa mamahalin niyang relo, halatang naiinis. Hanggang 6:00 ng gabi ka lang ma, huwag ka nang gumawa ng gulo. Walang ibang sinabi si Maria Teresa. Tumalikod siya at nagsimulang akyatin ang hagdan. Bawat hakbang ay tila may pasan siyang bato. Pagdating niya sa kwartong matagal na niyang pinagsaluhan ng yumaong asawa, huminto siya sa may pintuan. Tinitigan ang kama kung saan ito huling huminga. Sa isang saglit, gusto na lang niyang mahiga sa tabi nito at huwag nang bumangon muli. Ngunit hindi iyon ang pagkatao niya. Hindi siya kailanman sumusuko kahit gaano kahirap ang buhay. Kaya't lumuhod siya at kinuha ang 2 lumang maleta sa ilalim ng kama. Luma at kupas na ang mga ito, pero matibay pa rin. Dahan-dahan niyang pinasok ang kakaunting gamit na meron siya. Buong buhay niya, mga taon ng pagsusumikap, pagmamahal at sakripisyo ay kasya sa 2 maleta. Habang tinutupi ang huling mga damit, napansin niyang may isang munting kahong-kahoy sa pinakaliblib na sulok ng kanyang aparador. Matagal na niyang hindi ito binubuksan. Nasa loob nito ang mga papel, litrato at bahagi ng nakaraan niyang matagal na niyang inilihim. Isang nakaraan na hindi alam ng kanyang mga anak. Maingat niyang pinunasan ng alikabok sa takip at ipinasok ito sa isa sa mga maleta. Marahil nandoon ang mga kasagutang kailangan niya. Marahil ang nakaraan na lamang ang tanging daan pasulong. Pagbaba niya, pakiramdam niya ay parang bato ang laman ng mga maleta. Nasa labas na ng balkonahe ang 3 niyang anak, naghihintay. Malalamig ang mga titig, hindi makapaghintay na matapos ang lahat.
Malakas na ang ulan, hindi na ambon kundi bagyong bumubuhos na parang kasamang dumadaing ang langit. Tumingin si Maria Teresa sa kanyang mga anak, umaasang kahit isa man lang sa kanila ay mag-aalok ng saklolo, sakay, kapote o kahit payong. Pero binuksan lang ni Mariana ang pinto. Inayos ni Roberto ang mamahalin niyang blazer. Hindi makatingin si Ana, nakatuon lang ang mga mata sa sahig. Walang nagsalita, walang lumapit, kaya't lumabas si Maria Teresa mag-isa. Binuhat niya ang 2 maleta, isa sa bawat kamay, at lumakad sa ulan. Parang sampal ang bawat patak ng malamig na tubig sa kanyang mukha. Dumikit sa balat niya ang kanyang basang damit at ang lupa sa daan ay naging madulas na putik. Ngunit hindi siya huminto. Hindi siya nakiusap. Luminga siya huling beses. Nakatayo ang 3 anak, tuyo at ligtas sa ulan. Pinapanood siyang parang isang problemang nalutas. Walang tumawag sa kanya, walang lumapit. Para bang isa na lamang siyang estrangherong wala ng halaga. Humarap siyang muli sa daan at lumakad habang bumubuhos sa kanya ang ulan. Parang kalungkutang naging pisikal. Mabigat ang maleta. Pero mas mabigat ang kanyang puso. Ngunit sa isa sa mga ito ay naroon ang kahong-kahoy. At sa kahong iyon ay ang katotohanang kailan may hindi naisip ng kanyang mga anak. Katotohanang yayanig sa kanilang mundo. Ilang araw lang at malalaman nila kung sino talaga si Maria Teresa at kailanman ay hindi nila mapapatawad ang sarili nila sa ginawa nilang iyon. Hindi na niya alam kung gaano na siya katagal naglalakad. Basa siya mula ulo hanggang paa. Bawat hakbang ay may kasamang tunog ng basang sapatos sa putikan. Walang humpay ang ulan. Bawat hakbang ay tila isang labanan, hindi lang sa ulan, kundi sa pagnanasang sumuko na lang. Halos hindi na niya makita ang daan. Ang ulan ay sobrang kapal. Nawala ang oras, 1 oras, 2, 3. Hindi niya alam. Paulit-ulit sa kanyang isip ang mga sinabi ng kanyang mga anak. Nabuhay ka na, ngayon kami naman. Nanghihina ang kanyang mga binti. 1 hakbang pa lang, nadulas siya at napaluhod sa putik. Bumagsak ang mga maleta. Nagsama ang luha at ulan sa kanyang mukha. Lumilikha ng maputik na mga luha. Sinubukan niyang bumangon, pero hindi na siya pinayagan ng kanyang katawan. Hindi lang pagod, kundi puso ang sumuko. Kaya't nanatili siyang nakaluhod sa gitna ng bagyo at sa unang pagkakataon mula nang palayasin siya, umiyak si Maria Teresa. Umiyak siya para sa pagmamahal na ibinigay niya ng walang hinihinging kapalit. Para sa mga taong pinili niyang unahin kaysa sa sarili. Para sa mga gabi ng pananahi, sa mga panaginip na isinantabi, sa lahat ng pag-aaruga, umiyak siya para sa mga anak na akala niya'y kilala niya. Ngunit tinalikuran siya sa oras ng pangangailangan. Malabo na ang kanyang paningin hindi lamang sa luha kundi sa hilo at pagkahapo. Umiikot ang mundo. Lumalambot ang kanyang katawan. Humawak siya sa bato sa tabi ng daan upang umalalay. Pero nadulas ang kanyang mga daliri. Wala na siyang lakas. Bumagsak siya ng tuluyan sa putik. Nagkalat ang mga maleta. Ang huling nakita niya bago mawalan ng malay ay ang madilim na kalangitan. Tila ang mga langit mismo ay nakikiiyak sa kanya. At pagkatapos, wala na. Pagmulat muli ng mata ni Maria Teresa, hindi na siya nasa putik. Nasa isang simpleng kama siya, mainit, tuyo at may malinis na kumot na may bango ng sabong gawa sa bahay. Masakit ang ulo niya, pagod ang katawan, ngunit ligtas siya. Pumikit-pikit si Maria Teresa, pilit inuunawa ang kanyang paligid. Maliit ang silid ngunit mainit at payapa, may mga dingding na kahoy at isang bintanang may kurtinang bulaklakin. Nakabitin sa ibabaw ng kama ang isang krusipiho, tahimik na nagbibigay ng kapayapaan. Nang sinubukan niyang bumangon, isang mahinahong tinig ang pumigil sa kanya. Dahan-dahan lang po, ma'am. Mahina pa kayo. Magpahinga muna kayo. Lumingon siya at nakita ang isang babaeng nasa kalagitnaang edad.
Halatang pinagdaanan nito ang maraming hirap sa buhay, ngunit ang kanyang maamong ngiti ay tila liwanag ng araw sa madilim na silid. Lumapit ito, may hawak na isang tasa ng mainit na tsaa. Gumawa ako ng tsaa para sa inyo, makakatulong yan. Nanginginig ang mga daliri ni Maria Teresa nang kunin ang tasa. Nasaan ako? Maingat na umupo ang babae sa gilid ng kama. Nasa bahay ko po kayo, natagpuan kayo ng asawa kong si Christopher na walang malay sa tabi ng kalsada. Dinala namin kayo rito, ilang oras na po kayong natutulog. Napuno ng luha ang mga mata ni Maria Teresa, hindi dahil sa sakit o lungkot, kundi sa kabutihang ipinakita ng mga taong hindi niya kilala. Ginawa ng mga estrangherong ito ang hindi nagawa ng sarili niyang mga anak. Hindi ko alam kung paano ako makakapasalamat. Ngumiti ang babae na nagpakilalang si Lucia at mahinahong itinanggi. Walang anuman po, tumutulong lang kami kung saan kaya namin. Tumahimik ito sandali bago muling nagtanong, marahang-marahan. Pero anong nangyari? Bakit kayo nag-iisa sa gitna ng bagyo? Nagatubili si Maria Teresa. Paano niya ipapaliwanag ang isang sugat na hindi nakikita? Paano niya sasabihin ang mismong mga anak na pinalaki niya ang siyang nagpalayas sa kanya? Pamilya ang dahilan, kailangan kong umalis agad. Tumango si Lucia, nauunawaan, hindi na siya nag-usisa pa. Nakita niya sa mga mata ni Maria ang bigat ng dinadala at iginalang ang kanyang katahimikan. Pwede po kayong manatili rito hanggat kailangan ninyo. Payak lang ang lugar na to, pero may bubong sa ulo at mainit na pagkain sa mesa. Tiningnan ni Maria Teresa ang silid. Walang marangya, pero tila higit pa itong tahanan kaysa sa sarili niyang bahay sa loob ng maraming taon. Ayokong maging pabigat, kaya kong tumulong dito. Kahit anong kailangan ninyo. Ngumiti si Lucia. Kung kayanan ng katawan nyo, hindi ko kayo pipigilan. Laging may labahin, may lulutuin. Sa lugar na to, lahat tumutulong. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumakas si Maria Teresa. Tuwing umaga, tinutulungan niya si Lucia sa paglilinis, pagluluto at mga gawaing bahay. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumalik ang sigla at tahimik na kapayapaan sa kanyang puso. Payak ang pamumuhay, ngunit naramdaman niya ulit ang layunin. Si Christopher, ang asawa ni Lucia, ay tahimik na lalaking nagtatrabaho sa kalapit na bukid. Tuwing gabi, umuuwi siya na may banayad ng ngiti at laging nagtatanong kung kumusta na si Maria. Wala silang anak, ngunit itinuring siyang parang pamilya, isang malasakit na masakit at nakaantig. Masakit dahil ang sariling mga anak niya ang tumanggi sa pagmamahal na ngayoy ibinibigay ng mga taong hindi niya kaano-ano. Nakagagaling dahil pinapaalala nitong buhay pa ang kabutihan sa mundo. Isang gabi, habang tulog na sina Lucia at Christopher, gising pa rin si Maria Teresa. Malumanay ang patak ng ulan sa bubong, tila alaalang muling bumibisita. Sa isang sulok ng silid, ay naroon pa rin ang dalawang maletang dinala ng mag-asawa. Tahimik siyang tumayo, lumapit at kinuha ang mas mabigat na maleta, ang may laman na lumang kahong-kahoy. Umupo siya sa isang upuang kahoy sa may bintana, binuksan ang kahon na matagal nang nakakandado, isang kabanata ng kanyang nakaraan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang takip. Nasa loob ang mga kupas na litrato, lumang papeles at naninilaw na mga clipping mula sa dyaryo. Kinuha niya ang unang larawan at napahinto ang kanyang puso. Siya iyon, mas bata, halos hindi niya makilala ang sarili. Nakaharap siya sa isang malaking mansyon, nakasuot ng magarang damit, maayos ang ayos ng buhok. Katabi niya ang dalawang taong elegante ang anyo, ang kanyang mga magulang na matagal na niyang hindi nakita, mga magulang na mas pinili ang kayamanan kaysa sa kanya. Marahan niyang hinaplos ang larawan at bumalik ang mga alaala.
Nakuha iyon sa huling araw na nakita niya ang mga ito, bago niya gawin ang pinakamabigat na desisyon sa buhay niya. Kinuha niya ang isa pang larawan, kasama niya ang isang lalaking payak. Nakangiti sila, ngiting puno ng pag-ibig. Hindi mayaman, walang titulo, ngunit siya ang pinili ni Maria Teresa, ama ng kanyang mga anak, lalaki na pinagpalit niya sa marangyang buhay. Matagal na itong wala, ngunit ang alaala ng pagmamahal nito ay nagbibigay pa rin ng init sa kanyang puso. Sulit ba? Mahina niyang tanong, nakatitig sa larawan. Sulit ba ang pagtalikod sa lahat para sa pag-ibig? Hindi niya napansin ang yapak ni Lucia. Nagising ito para uminom ng tubig at napansing bukas pa ang ilaw sa sala. Tahimik itong lumapit at nakita si Maria Teresa na nakaupo sa tabi ng bintana, may hawak na larawan. Napatingin si Lucia sa laman ng kahon. Hindi ito pangkaraniwang mga larawan. Mga larawan ito ng karangyaan, kapangyarihan, posisyon, napukaw ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan siyang lumapit. Mrs. Maria, kayo po ba yan sa larawan? Nagulat si Maria Teresa. Mabilis siyang lumingon. Mabilis na isinara ni Maria Teresa ang kahon. Pilit na itinatago ang mga lumang litrato. Ngunit huli na, nakita na ni Lucia ang lahat. Wala yon, Lucia, mga alaala lang ng nakaraan, mga bagay na wala ng halaga ngayon. Ngunit napansin ni Lucia ang damdaming bumalot sa kanyang mga mata. Nabasa niya ang sakit na nakaukit sa bawat guhit ng mukha ni Maria. Tahimik siyang umupo sa tabi nito at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Mahalaga pa rin ang nakaraan, mahina niyang sabi. Doon tayo nahuhubog bilang tao. Umiling si Maria Teresa, iniiwas ang tingin. Nagbigay lang yan ng pasakit. Mas gusto ko na lang limutin lahat. Matatag ang kanyang tinig, ngunit halatang bitin sa hinagpis. Napatingin si Lucia sa bukas na kahon. Naroon ang mga larawan ng karangyaan, larawan ng isang babaeng minsang nabuhay sa isang magkaibang mundo. Galing kayo sa mayamang pamilya, hindi ba? Hindi agad sumagot si Maria. Marahan lamang niyang isinara ang kahon, tila sinisikap ikandado ang mga damdaming muling bumangon. Oo, mayaman ang pamilya ko noon, pero iniwan ko ang lahat, pinili ko ang pag-ibig. Tahimik si Lucia habang tinatanggap ang revelasyong iyon. At ang pamilya mo, ang mga magulang mo, pinunasan ni Maria ang kanyang mukha, nanginginig ang mga daliri. Binigyan nila ako ng ultimatum, manatili sa kanila at sa kayamanan nila, o iwan ang lahat para sa lalaking mahal ko. Pinili ko siya, hindi nila ako pinatawad, hindi ko na sila muling nakita. Hinawakan ni Lucia ang kanyang kamay nang mas mahigpit, puno ng malasakit ang mga mata. Napakahirap siguro niyan. Oo, mahinang bulong ni Maria, pero hindi ko pinagsisihan ang pagpili sa pag-ibig. Naging maayos ang buhay ko. Pinalaki ko ang 3 anak. Huminto siya, nabasag ang tinig. Noon akala ko magaganda ang puso nila. Sa sandaling iyon, lumitaw si Christopher sa may pintuan. Napansin niyang wala si Lucia sa kama, kaya't sinundan niya ito. Pagpasok niya, nakita niyang nag-uusap ng tahimik ang 2 babae. Ayos lang ba kayo rito? Ngumiti si Lucia at napuno ng paghanga ang mukha. Christopher, hindi mo alam ang kwento ni Mrs. Maria. Galing siya sa isang mayamang pamilya. Iniwan niya ang lahat para sa lalaking mahal niya. Tumingin si Christopher kay Maria Teresa, may bagong paggalang sa mga mata. Aba, kaya pala, lagi kong nararamdaman na iba ang tindig nyo. Iba kayong magsalita, kumilos, ngayon ko lang naintindihan. Umiling si Maria Teresa. Wala akong halaga, isa lang akong inang ibinigay ang lahat para sa mga anak at itinapon nila nang hindi na nila ako kailangan. Hinawakan ni Lucia ang magkabilang pisngi ni Maria Teresa at marahang iniangat ang kanyang mukha. Mahalaga ka, may halaga ka, at balang araw malalaman ng mga anak mo yan. Siguro hindi ngayon, pero darating ang araw. Ngumiti si Maria, banayad ngunit may lungkot.
Hindi ko sigurado, Lucia. Malinaw ang sinabi nila. Ayaw na nila sa akin. Tumango si Christopher, seryosong nag-iisip. May mga taong ganyan. Minsan, doon lang nila nauunawaan ang halaga ng isang tao kapag wala na ito. Isinara ni Maria Teresa ang kahon at ibinalik ito sa kanyang maleta. Ngunit kahit hindi na ito nakikita, nananatili sa kanyang isipan ang mga nilalaman nito. Binuksan ng mga larawang iyon ang mga sugat na akala niyang magaling na. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, napaisip siya kung tama ba talaga ang pinili niya noon. Paano kung hindi siya umalis? Mas naging maganda kaya ang buhay ng kanyang mga anak? Mas nire-respeto kaya siya kung alam nila kung saan siya nanggaling? Ngunit tapos na ang nakaraan. O baka, hindi pa, dahil sa ibang lungsod, isang lalaki ang abala sa paghahanap ng pangalang Maria Teresa Fernandez. Nakaayos ang kanyang suit, hawak ang makapal na folder ng mga dokumento. Nang matagpuan niya ito, magbabago ang lahat. Samantala, sa dating bahay ni Maria Teresa, nakatayo sa may terasa si Mariana, nakayakap sa sarili, malamig ang titig habang tinitingnan ang bahay na para bang negosyo lang. 4 na araw na mula nang paalisin nila ang kanilang ina at ni minsan hindi siya nakaramdam ng pagsisisi. Sa katunayan, pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang mundo. Nasa tabi niya si Roberto, may hawak na mamahaling sigarilyo, abala sa pag-scroll ng kanyang telepono. Si Ana ay nasa loob. Inaayos ang natirang gamit ng kanilang ina. Itinatapon na parang basura. Wala ni isa sa kanila ang nagtangkang magtanong kung nasaan na si Maria Teresa. Kung ligtas ba ito? Kung buhay pa ba? Wala silang pakialam. Ngunit sa malayo, may alikabok na umakyat mula sa kalsadang lupa. Isang itim na mamahaling sasakyan, hindi bagay sa lugar na iyon, ang dahan-dahang dumaan sa baku-bakong daan. Nakunot ang noo ni Mariana. Hindi iyan ang realtor, bukas pa siya darating. Sa wakas, tiningnan ni Roberto ang kotse. Huminto ang sasakyan sa harap ng bahay. Lumabas ang isang lalaking nasa edad 60, elegante ang kasuotan, may dalang briefcase at may suot na disenyong salamin. Halatang sanay sa malalaking transaksyon. Tiningnan niya ang isang papel, tumingin sa bahay at umakyat sa terasa ng may autoridad. Magandang hapon, hinahanap ko si Ginang Maria Teresa Fernandez. Dito po ba siya nakatira? Napakurap si Mariana, litong-lito. Fernandez, hindi. Silva ang apelyido ng nanay ko. Tumingin muli ang lalaki sa papel, tapos bumalik ang tingin sa kanila. Maaaring ginagamit na lang niya ang pangalang Silva, pero legal na pangalan niya ay Maria Teresa Fernandez. Nandito po ba siya? Lumapit si Roberto, nagdududa ang boses. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa nanay namin? Iniabot ng lalaki ang kanyang business card. Ako po, si Dr. Alberto Pascua. Abogado ako ng pamilyang Fernandez sa loob ng mahigit 30 taon. Espesyalista ako sa mga usaping pamana at ari-arian. Kinuha ni Mariana ang card, kumirot ang sikmuran niya. Ang pangalang Fernandez, parang pamilyar. Dr. Alberto, hindi niya kailaman binanggit yang apelidong yan. Silva talaga siya sa amin. Napabuntong hininga si Dr. Alberto. Matagal na niyang iniwan ang pangalang Fernandez, ngunit legal pa rin niya itong apelyido. At kailangan ko siyang makausap kaagad. May kinalaman ito sa isang malaking pamana. Ang mga salitang iyon ay parang kulog. Pamana? Anong klaseng pamana? Lumabas si Ana sa pintuan, narinig ang usapan. Nanatili siyang nakatayo, nanlalamig. Ayos ni Dr. Alberto ang hawak niyang briefcase. Kamatayan ng kanyang mga magulang, sina Augusto at Victoria Fernandez. Ang dahilan, may naiwan silang testamento. Pinangalanan si Maria Teresa Fernandez bilang nag-iisang tagapagmana. Hinanap nila siya hanggang sa huli nilang hininga. Napahawak si Mariana sa dingding. Ibig niyong sabihin, mayaman ang nanay namin? Tiningnan sila ni Dr. Alberto, kalmado, sanay sa ganitong reaksyon.
Hindi lang mayaman, ang pamilyang Fernandez ay isa sa mga pinakamakapangyarihan at pinakamayayaman sa buong bansa. May-ari sila ng mga pabrika, lupa at malalaking negosyo. Abot sa mahigit 100 milyong reais ang halaga ng kanilang iniwang ari-arian. Tumahimik ang lahat, parang pinutol ng hangin ang ingay. Nalaglag ang sigarilyo ni Roberto, nanlambot ang tuhod ni Mariana. Napatakip ng bibig si Ana, hindi makapaniwala. 100 milyong reais. Ang inang itinuring nilang wala ng silbi ay tagapagmana ng kayamanang hindi nila kayang abutin sa panaginip. Hindi ito totoo. Hindi ito maaari. O baka ito ang karma. Nakatitig si Mariana, walang ekspresyon at halos pabulong ang tinig. Pero mahirap lang ang nanay namin. Kahit sa kanya mismo tila katawa-tawa na ang sinabi. Payak ang buhay niya, nanahi para sa iba. Luma ang mga damit. Lagi siyang nagbibilang ng barya. Paano siyang magiging tagapagmana ng kayamanan? Maayos na binuksan ni Dr. Alberto ang kanyang briefcase at kumuha ng maayos na hanay ng mga legal na dokumento. Ipapaliwanag ko, si Maria Teresa ay isinilang sa isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Lahat ng bagay ay nasa kanya, luho, edukasyon, kaginhawaan. Ngunit noong siya'y nasa kalagitnaan ng 20, umibig siya sa isang lalaking hindi sinang-ayunan ng pamilya. Isa siyang tapat at masipag na lalaki, ngunit mahirap. Tumigil siya, hinayaang lumubog ang bigat ng sinabi. Pinapili siya ng kanyang mga magulang, iwan ang lalaki at manatili sa yaman o sundan ang puso at talikuran ng lahat. Mabilis ang tibok ng puso ni Mariana, nanlalamig ang kanyang palad. At pinili niya ang lalaki, iniwan niya ang lahat? Tumango si Dr. Alberto. Pinili niya ang pag-ibig, umalis siyang walang dalang anuman kundi ang suot niyang damit at hindi na siya lumingon pa. Nagpakasal siya, bumuo ng pamilya at nagsimula ng panibagong buhay mula sa wala. Tumalikod si Roberto sa kanyang mga kapatid, paos ang tinig sa pagkaunawa. Ang lalaking yon, si Papa. Kinumpirma ito ni Dr. Alberto. Oo, at kahit na nawala siya, hindi tumigil ang kanyang mga magulang sa paghahanap. Nag-hire sila ng mga pribadong investigador, nagpatuloy sa pagsasaliksik. Pero binago niya ang pangalan niya, binago ang lahat, ayaw na niyang matagpuan. Naramdaman ni Mariana ang pag-ikot ng sikmura niya, parang lumiit ang mundo, kinapos ang hangin. Hindi lang ito pagkabigla, ito'y guilt at galit na walang magawa. Buong buhay namin, akala namin mahirap kami. Akala namin kailangan naming pagpaguran ang bawat sentimo. Samantalang all this time, ang nanay namin, hindi niya maituloy ang pangungusap niya. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon lang ninyo kami natagpuan? Maingat na ibinalik ni Dr. Alberto ang mga dokumento sa kanyang briefcase. Kasi kamakailan lang nagbago ang lahat. Bago sila pumanaw, nagbago ang puso ng mga magulang ni Maria Teresa. Isinulat nilang muli ang testamento. Sa huli, inamin nila ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa pera. Tiningnan niya silang lahat mata sa mata. Ipinamana nila ang lahat kay Maria Teresa, lahat, at humingi sila ng tawad sa huling mensahe nila. Lumapit si Ana, mabagal at alanganin. Alam ba ng nanay namin ito? Umiling ang abogado. Hindi pa, hindi ko pa siya mahanap, kaya ako nandito. Ito ang huling address na nakatala sa pangalan niya. Dahan-dahang sumagasa ang panik kay Mariana. Pinalayas nila ang isang babaeng siya palang tagapagmana ng 100 milyong reais. Itinaboy nila ang ina nilang akala nila'y walang-wala. Paano kung hindi na sila patawarin? Paano kung ipamana niya ang lahat sa iba? Sinubukang panatilihing kalmado ni Roberto ang kanyang tinig. Umalis siya, ilang araw na ang nakalipas. May mga personal siyang kailangang ayusin. Kailangan niyang bumiyahe. Nakitid ang mga mata ni Dr. Alberto. Saan siya nagtungo? Nag-atubili si Roberto. 1 segundo, masyadong mahaba. Hindi namin alam, wala siyang sinabi.
Isang kasinungalingang napakadaling lumabas sa bibig niya. Maging si Mariana ay nagulat kung gaano ito kakinis. Pero hindi tanga si Dr. Alberto. Sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon. Ganun ba? May ideya ba kayo kung kailan siya babalik? Baka matagalan, mabilis na sagot ni Mariana. Kalma, iniabot ng abogado ang isa pang card. Kapag bumalik siya, pakisabi na kontakin ako agad. Ito ay isang kagyat na usaping legal. Kailangan na itong ayusin. Kinuha ni Mariana ang card. Nanginginig ang mga daliri. Opo, ipapaabot po namin agad. Tumingin-tingin ang abogado sa paligid. Napansin niya ang mga bukas na kahon na puno ng gamit ni Maria Teresa. May mga nakakalat, may mga halos itapon na. Naramdaman niya ang lamig ng silid, ang mga nanlalamig na tingin, ang katahimikan. Nakita na niya ito dati, isa na namang pamilyang masyadong huli ng natauhan. Sana, kapag nakita niyo ulit ang ina ninyo, ibigay ninyo sa kanya ang respeto na tunay niyang karapat-dapat. Isang taong iniwan ng 100 milyong reais alang-alang sa pag-ibig, bihira ang ganun. Pagkasabi nito, tumalikod siya at lumakad palayo. Dahan-dahang umalis ang mamahaling sasakyan, nag-iiwan ng alikabok sa kalsadang lupa. Naiwang nakatayo sa terasa ang 3 magkakapatid. Habang papalayo ang sasakyan, napaupo si Mariana sa upuang malapit. 100 milyong reais, mahinang sambit. Si Mama ang tagapagmana ng lahat ng iyon. At itinapon lang natin siya sa kalye. Nagkamot ng mukha si Roberto, naglalakad paikot. Ano ba ang ginawa natin? Biglang napaiyak si Ana. Sabi ko naman sa inyo, mali ito. Sabi ko, hindi natin siya dapat tinrato ng ganon. Biglang tumayo si Mariana, puno ng takot ang tinig. Walang saysay ang pag-iyak. Kailangan natin siyang hanapin. Ngayon na, tumango si Roberto. Bago niya ipamana sa iba ang lahat ng yon. Hindi na sila nagaksaya ng oras. Nagmamadali silang pumasok, kinuha ang kanilang mga telepono at nagsimula ng frenzy ng pagtawag sa mga kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, kahit sino na maaring nakakita o nakarinig kung saan nagpunta si Maria Teresa. Ngunit wala, parang nawala siya sa hangin. Naglaho sa ulan 3 araw ang nakalipas at wala ni isang kaluluwang nakakita sa kanya mula noon. Hirap huminga si Mariana, parang may mabigat na bakal na humihigpit sa kanyang dibdib. Paano kung may masamang nangyari sa kanya? Bulong niya. Namutla si Roberto. Huwag mong sabihin yan. Bumagsak si Ana sa sofa, humahagulhol ang kanyang mga hikbi, umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Pinalayas natin siya sa gitna ng bagyo, tapos nawala na siya. Sa sandaling iyon, tuluyang bumagsak ang buong bigat ng kanilang ginawa. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Sa totoo lang, hindi ito kailanman tungkol sa pera. Itinaboy nila ang isang ina na isinakripisyo ang lahat, hindi para sa kaginhawaan, hindi para sa yaman, kundi para sa pag-ibig. Isang babaeng pwedeng mamuhay sa mansyon, magsuot ng alahas at maglibot sa mundo, ngunit pinili ang isang payak na buhay para palakihin sila ng may dangal at pagmamahal. Inalay ni Maria Teresa ang lahat para sa kanila. At kapalit nito, itinapon nila siya na parang wala siyang halaga. Sa pagtaas ng takot, agad kinuha ni Mariana ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag kung saan-saan, mga ospital, klinika, istasyon ng pulis, anumang lugar na maaring kumupkup sa isang matandang babae. Pero iisa lang ang sagot. Walang tala, walang nakita, wala. Naglaho si Maria Teresa habang sila'y lumulubog sa takot at pagsisisi sa ibang lungsod. Si Maria Teresa ay nakatayo sa isang payak na kusina, naghahalo ng sabaw kasama si Lucia, tahimik na nagkukwentuhan, walang kamalay-malay na malapit ng magbago ang kanyang kapalaran. Wala siyang ideya na hinahanap na siya ng kanyang mga anak. At lalo pa hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa 100 milyong dahilan.
Gabing iyon, hindi makatulog si Mariana. Nagpapalipat-lipat siya sa kama, nilalamon ng iisang kaisipan. Isang mayamang ina, isang nakatagong pamana, 100,000,000 reais. Paano nangyari ito? Ang babaeng itinuring nilang mahina, dramatiko at dukha ay tagapagmana pala ng kayamanang hindi nila kayang abutin sa panaginip. Bakit hindi niya sinabi sa amin? Mas malala ang lagay ni Roberto. Lasing na sa dami ng whisky, nakaupo sa may bintana, nakatitig sa dilim. Ang alak, sa halip na patayin ng konsensya, lalo lang itong pinatingkad. Ngunit hindi guilt ang bumabagabag sa kanya, takot. Takot na baka wala na silang habol. Takot na baka hindi na siya bumalik. Takot na baka maiwan silang tatlo na walang-wala. Si Ana naman, tahimik na umiiyak sa kanyang silid. Hindi lang dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot. Takot na baka nasira na nila ang tulay na hindi na kailanman maibabalik. Kinabukasan ng umaga, nagsama-sama silang tatlo sa sala, mga matay namumugto, mga mukha'y walang kulay. Wala ni isa ang nagsalita hanggang sa narinig nila ang tunog ng papalapit na sasakyan. Isang kotse. Sa kalsadang lupa, napatalon sila. Si Dr. Alberto bumalik. Bago pa man siya makatok, binuksan na ni Mariana ang pinto. "Doktor, magandang umaga. Nahanap niyo ba siya? Nahanap niyo na ba si Mama?" Pumasok ang abogado, hindi mabasa ang ekspresyon sa muka. "Hindi pa. Pero may kailangan akong sabihin sa inyo. May mga bagay na dapat niyong malaman." Agad sumama sina Roberto at Ana na upo sa harap niya habang binubuksan niya ang briefcase at inilatag ang bagong hanay ng dokumento. Ginabi ako kakahanap sa mga tala ni Maria Teresa Fernandez at ang natuklasan ko, maaaring tuluyang baguhin ang tingin niyo sa kanya. Napayo ko si Mariana, halos hindi makahinga. "Anong nakita niyo?" Tinitigan sila ni Dr. Alberto, seryoso. "Alam niyo na ang kwento. Iniwan ng nanay niyo ang yaman alang-alang sa pag-ibig. Pero ang hindi niyo alam ay kung gaano talaga kalaki ang isinakripisyo niya. Tahimik ang silid, walang huminga, nagpatuloy siya. Si Maria Teresa ay hindi lang basta anak mayaman. Isa siya sa pinakamatalino sa pamilya. May degree sa business administration. Marunong ng 4 na wika. Inihahanda siya ng kanyang mga magulang upang pamunuan ang imperyo ng pamilya. May kinabukasang inaasam ng lahat at ikakasal sana siya sa isang makapangyarihang negosyante. Isang unyon na magpapatatag sa estado nila sa lipunan. At iniwan niya lahat ng iyon. Nabuntong hininga si Roberto, parang naubusan ng hangin ng dibdib. Bakit niya gagawin yon? Ngumiti si Dr. Alberto, may lungkot, ngunit may paghanga. Dahil nakilala niya ang inyong ama, isang tahimik na lalaking nagtatrabaho sa isa sa mga lupain ng pamilya Fernandez. Wala siyang pera, wala siyang pangalan, pero tapat, mabait at nagmamahal ng totoo. Galit na galit ang mga magulang ni Maria Teresa. Pinapili siya, kami o siya. Pinahid ni Ana ang kanyang luha, halos wala ng boses, at pinili niya si Papa. Oo, lumakad siyang walang dala. Inakala nilang babalik siya, pero hindi na siya lumingon. Namumuo ang luha sa mga mata ni Mariana. At pagkatapos nun, anong nangyari? Kinuha ni Dr. Alberto ang isa pang dokumento. Ayon sa tala ng mga investigador noon, tumira sila sa isang maliit na bahay. Nagtatrabaho ang ama niyo sa konstruksyon at si Maria ay nagsimulang manahi para sa mga kapitbahay. Halos hindi sapat ang kita nila, pero hindi siya kailanman humingi ng tulong. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nanghingi. Tumingin si Roberto sa sahig. Palagi niyang sinasabi, "Kaya ko, hindi ko kailangan ng kahit sino." Tumango si Dr. Alberto. Hindi yun kayabangan, lakas yun. Ayaw niyang kaawaan, gusto lang niyang mamuhay sa sarili niyang paraan. Tahimik ang magkakapatid. Lahat ng inakala nila tungkol sa kanilang ina, lahat ng reklamo, mga masasakit na salita, mga panahong binaliwala nila siya, ngayon ay tila napakabigat na dalahin.
Iniwan ni Maria Teresa ang kaginhawaan para sa pagmamahal. At nang siya'y nangailangan ng pagmamahal, tinalikuran siya ng kanyang sariling mga anak. Ngayon, malinaw na ang lahat. Garalgal ang boses ni Mariana, halos pabulong sa bigat ng damdamin. Nagpatuloy si Dr. Alberto, banayad, ngunit matatag. Matapos kayong isilang, sinundan ng mga investigador ang buhay ng inyong ina mula sa malayo. Araw at gabi siyang nagtrabaho para mapanatiling buo ang pamilya. Nakakatulong ang inyong ama, ngunit maliit lang ang kinikita niya. Karamihan ng gastusin sa bahay ay tinustusan ng kanyang pananahi, ang kanyang mga kamay, ang kanyang pagpupursige, ang kanyang sakripisyo. Yan ang dahilan kung bakit may pagkain kayo sa mesa. May apoy na sumiklab sa dibdib ni Mariana. Hindi yung nagbibigay init, kundi naglalagablab na sakit. Hiya at galit. Hiya sa ginawa nila. Galit na hindi nila nalaman ang katotohanan noon pa. Bakit hindi niya sinabi sa amin? Tanong ni Mariana, nanginginig ang tinig. Tiningnan sila ni Dr. Alberto na may pagod na pangunawa, ang uri ng tingin na kayang ibigay lamang ng isang taong nakasaksi na ng maraming trahedya. Marahil dahil nahihiya siya o marahil ayaw niyang lumaki kayo na may bigat ng konsensya. Gusto niyang matutunan yung pahalagahan ang meron kayo, hindi ang mga nawala sa kanya. Isang hagulgol ang bumasag sa katahimikan, si Ana. At paano namin siya pinalad? Pinalayas namin siya na parang wala siyang halaga. Hindi na kailangang magsalita ang abogado. Ang katahimikan sa silid ay mas malakas kaysa anumang paghuhusga. Tumayo si Roberto at lumapit sa bintana. Nakatingin sa daan, pero ang isipan ay nasa malayo. May iba pa ba, Dr. Alberto? May dapat pa ba kaming malaman? Nag-alinlangan ng abogado, saglit na tumingin sa dokumentong nasa loob pa ng kanyang briefcase. Meron, pero hindi ako sigurado kung handa na kayong marinig ito. Tumayo si Mariana, pinunasan ng luha sa pisngi. Kailangan naming malaman ang lahat, pakiusap. Tumango si Dr. Alberto at kinuha ang isang ulat. Galing ito sa huling investigador na inupahan ng kanyang mga magulang. Natunton nila si Maria Teresa ilang taon na ang nakararaan. Pero nang matagpuan nila siya, hiniling niyang huwag siyang kontakin. Lumingon ang magkakapatid, gulat at hindi makapaniwala. Pinili na niya ang kanyang landas, paliwanag niya. Sinabi niyang wala siyang pagsisisi. Pero ipinakiusap niyang ipaabot sa kanyang mga magulang ang isang mensahe. Basag ang tinig ni Mariana. Anong sinabi niya? Dahan-dahang binasa ni Dr. Alberto ang liham. Pinatawad niya ang kanyang mga magulang sa galit, sa pagtanggi. Naiintindihan daw niya na ginawa nila yon para protektahan ang kanyang kinabukasan kahit masakit. Sinabi niyang masaya siya, nakabuo siya ng buhay na puno ng pag-ibig at ang 3 niyang anak ay ang pinakamahalagang yaman na kailanman ay mayroon siya. Parang usok sa hangin ang mga salita, suffocating, hindi matanggap. Tinawag niya silang pinakamahalagang yaman at itinuring siya ng sarili niyang mga anak na pabigat. Bumagsak si Roberto sa sahig, isinandal ang ulo sa pader, durog. Hindi kami karapat-dapat sa kanya, bulong niya. Tinakpan ni Mariana ang mukha, umiiyak. Hindi kami kailanman naging karapat-dapat. Tumakbo palabas ng silid si Ana. Hindi na niya kinayang marinig pa. Maingat na isinara ni Dr. Alberto ang folder. May isa pa. Kinuha niya ang isang maliit na sobre mula sa briefcase. Bago sila pumanaw, sina Augusto at Victoria ay nagsulat ng mga personal na liham para kay Maria Teresa, mga liham na puno ng pagsisisi. Huminga siya ng malalim. Inamin nila na tama ang anak nila. Mas mahalaga ang pag-ibig kaysa kayamanan, at sa mga huling sulat na iyon, nagmakaawa silang patawarin sila sa kanilang lamig noon. Tumingala si Roberto, namumugto ang mga mata. Nabasa ba niya ang mga iyon? Umiling ang abogado.
Hindi, huli na ang lahat, isinulat na lamang nila ito nang masyado na silang may sakit, pumanaw sila bago pa nila maipadala. Napahawak si Mariana sa dibdib, masakit, pisikal. Buong buhay niya, iniisip niyang kinamuhian siya ng mga magulang niya. Pero ang totoo, mahinang sabi ni Dr. Alberto, mahal na mahal siya ng mga ito. At iniwan nila sa kanya ang lahat, ang buong ari-arian, lahat ng bahay, lupa, negosyo, pero may isang kondisyon lamang. Tumuwid si Mariana. Anong kondisyon? Na gamitin niya ang pamanaayon sa gusto niya, na mamuhay siya ng malaya, masaya at sa sarili niyang paraan. Yan ang huli nilang hiling. Napahawak si Roberto sa mukha, hindi na alam ang mararamdaman. Pati yun, ninakaw pa namin sa kanya. Kinuha namin pati ang pagkakataon niyang magkaroon ng kapayapaan. Biglang bumalik si Ana, may hawak na lumang kahon. Nakita ko to sa kwarto ni Mama, mahina niyang sabi, nakatago sa sulok ng kabinet. Ano yan? Tanong ni Mariana. Maingat na binuksan ni Ana ang kahon. Mga sulat, daan-daang sulat, lahat sinulat ni Mama. Lumapit si Dr. Alberto, biglang naging interesado. Pwede ko bang tingnan? Inabot ni Ana ang mga sobre. Nagbasa si Dr. Alberto ng ilan at unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Diyos ko! Tumayo agad si Roberto. Ano yon? Ito'y mga liham ni Maria Teresa para sa kanyang mga magulang. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang sumusulat, pero hindi niya kailanman ipinadala. Kumuha si Mariana ng isa, nanginginig ang kamay, binasa niya, Mahal kong ina at ama, ngayong araw ay 10 taon mula nang umalis ako sa ating tahanan. Wala akong pagsisisi, mabuti ang asawa ko, malulusog ang mga anak ko, pero aaminin ko, miss na miss ko na kayo. Basag ang tinig ni Mariana, bumagsak muli ang katahimikan. Wala nang kayang magsalita. Ang katotohanan ay hindi na lamang tungkol sa pera, ito'y tungkol sa pag-ibig na tinapakan nila, sa sakripisyong binaliwala nila, at sa ina na hindi nila kailanman lubusang nakilala. Nanginginig ang boses ni Mariana habang nagbabasa, nanginginig din ang kanyang mga daliri at bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang pumuputol sa puso niya. Miss ko na ang mga kwentuhan natin, Mama, at ang mga payo ni Papa. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Sana maintindihan mong pinili ko ang pag-ibig at hindi ibig sabihin nun na tumigil akong magmahal sa inyo. Binasag ng luha ang kanyang boses, ngunit pinilit niyang magpatuloy kahit nanlalabusa ang kanyang paningin. Lumalaki na si Mariana, matalino at maganda. Si Roberto pasaway pa rin, pero malaki ang puso. At si Ana, bagong silang at perpekto, pinaka-perpektong bagay na nakita ko. Sana makilala niyo ang mga apo ninyo, pero naiintindihan ko kung ayaw niyo. Nire-respeto ko yan. Gusto ko lang malaman niyo, masaya ako. Mahirap, oo, pero masaya. Biglang inagaw ni Roberto ang sulat mula sa kanyang mga kamay. Agad binuklat ang dulo. Basag ang boses niya habang binabasa. At kung ako'y lilisan sa mundong ito, gusto kong malaman ng mga anak ko na sila'y mahal ko, na ibinigay ko ang lahat ng kaya kong ibigay. At hindi ko pinagsisihan ang alinman sa aking pinili dahil pinili ko ang pag-ibig at ang pag-ibig ay higit pa sa anumang kayamanan. Hindi niya na kayang magpatuloy. Binitiwan niya ang sulat at nagtatakbong lumabas ng bahay. Hindi na kayang pigilan ang bagyong nararamdaman sa loob. Lumuhod si Mariana at pinulot ang isa pang liham mula sa bunton. Isinulat ito ilang buwan lang ang nakalilipas. Mahina ang kanyang boses habang binabasa. Mahal kong ina at ama, kung binabasa niyo ang liham na ito, ibig sabihin ay nilisan ko na ang mundong ito. Gusto kong malaman niyo na mahal ko kayo palagi. Wala akong kinimkim na sama ng loob. Alam kong ginawa niyo lang ang sa tingin niyong tama. At ngayong tinitingnan ko ang sarili kong mga anak, mas naiintindihan ko kayo. Lahat tayo gusto ng mabuti para sa mga mahal natin. Ang paniniwala nyo, pera ang sagot, sa akin pag-ibig. Marahil pareho tayong tama o pareho ring mali, pero hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, namuhay akong tapat, nagtrabaho ako,
Pinalaki ko ang 3 kahangahangang anak at kung mabibigyan ako ng pagkakataong bumalik, uulitin ko ang lahat dahil minahal ko ng totoo. At ang ganitong klasing pagmamahal, hindi kailanman maagaw sa akin. Hindi na makapagpatuloy si Mariana, masyado nang bumaha ang luha niya at nababasa na ng luha ang papel. Maingat na kinuha ni Ana ang liham at sa nanginginig na labi, binasa ang huling bahagi, P.S. Kung matagpuan man ng aking mga anak ang mga liham na ito, gusto kong malaman niyo. Kayo ang aking pinakamahalagang yaman. Bawat sakripisyo ay sulit. Bawat gabing walang tulog sa pananahi. Bawat buwang kapos. Bawat hirap. Sulit ang lahat dahil meron akong kayo. Sana naging mabuti akong ina. Sana naituro ko sa inyo na ang karakter ay mas mahalaga kaysa kayamanan. Mahal ko kayo habang buhay. Mama, bumagsak si Ana sa sahig, umiiyak ng hindi mapigil. Pinalayas natin siya, sigaw niya. Tinawag natin siyang pabigat. Sinabi nating sapat na ang mga tao niyang nakaasa sa atin. At tinawag pa rin niya tayong kanyang pinakamahalagang yaman. Umiyak na rin si Mariana, lumuhod sa tabi ng kapatid. Anong nagawa natin? Tahimik na tinipon ni Dr. Alberto ang mga liham, mabigat ang boses. Ang ginawa rin ng marami, nakita lang ninyo ang halaga niya nung wala na siya. Ngayon, nasa inyo na kung paano niyo ito itatama. Hanapin niyo siya, hindi dahil sa pamana, kundi dahil karapat-dapat siyang mahalin at hanapin. Sa sandaling iyon, bumalik si Roberto Pula, ang mata na mamaga. Kailangan nating hanapin si Mama, mariing sabi niya. Ngayon din, tumango si Mariana, walang pag-aalinlangan. Tara, umalis na tayo, ngayon na. Mabilis silang sumakay sa kotse at humarurot sa kalsada. Desperado ang bawat kilos, bawat hinga. Tumawag sila sa mga ospital, klinika, botika, kapitbahay, kahit sinong maaaring nakakita sa kanya. Ngunit walang nakakita, walang tala. Parang naglaho si Maria Teresa habang lumalalim ang gabi at wala pa ring resulta ang paghahanap, mas lalong sumisikip ang dibdib nila. Hindi na ito tungkol sa pera, wala nang halaga ang yaman kumpara sa nawala sa kanila. Hindi lang ina ang itinaboy nila, kundi isang anghel, isang nilalang na iniwan ang langit para mamuhay ng payak sa lupa. Alang-alang sa pagmamahal. Sa pagmamaneho ni Mariana sa maputik na kalsada, namumugto ang mga mata niya, hawak ang cellphone, tumatawag sa kahit sinong may kaalaman. Si Roberto nakatungo, nakaakap sa kanyang mukha, pabulong, kasalanan ko to, lahat ng to. Sa likod si Ana walang imik, nakatingin sa bintana. Bawat daan, bawat bukid, bawat bahay, pinagmamasdan, umaasang makakakita ng palatandaan. 4 na araw na mula noong umagang iyon, 4 na araw mula nang paalisin nila ang kanilang ina. At hanggang ngayon, walang bakas ni Maria Teresa. Parang nilamon na siya ng lupa. Pauwi na sana sila, bagsak ang loob nang biglang may nakita si Mariana sa may bakod. Isang matandang babae, nakatingin sa malayo, si Mrs. Carmela, pinakamatandang kapitbahay. Mahigit 70 taong gulang, matagal nang kilala si Maria Teresa. Nakita niyang lumaki ang 3 magkakapatid, biglang prenom si Mariana at bumaba ng kotse. Mrs. Carmela, sigaw niya patakbo sa may bakuran. Mrs. Carmela, nakita niyo po ba si Mama? Tanong ni Mariana, desperado, namumutla. Tinitigan sila ng matandang kapitbahay, isang tinging puno ng kalungkutan at lalong higit, matinding pagkadismaya. Oh, mahina niyang sagot. Nakita ko siya nung araw na itinaboy niyo siya. Nanlambot ang tuhod ni Mariana, halos mawalan siya ng boses. Nakita niyo ang nangyari? Dahan-dahang tumawid ng mga braso si Mrs. Carmela, ang kanyang tingin ay matalim at diretso. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kayong nakatayo sa tuyong terasa habang ang nanay niyo'y lumalakad sa ulan. Bit-bit ang 2 mabibigat na maleta. Mag-isa. Nakita ko siyang nadapa sa putik at nakita ko kung paano wala ni isa sa inyo ang tumulong. Lumapit si Roberto, halatang bagsak sa hiya.
Alam namin, nagkamali kami, pero kailangan talaga namin siyang mahanap ngayon. Mahalaga po ito. Mapait na tumawa si Mrs. Carmela, isang halakhak na puno ng sarkasmo at sakit. Ngayon mahalaga? Ngayon, 4 na araw na ang lumipas, saka kayo nagmamalasakit matapos niyong itapon siyang parang basura? Tinangkang ipaliwanag ni Mariana, nanginginig ang boses. Hindi po ganoon. May mga nalaman kami, mahahalagang bagay, mga hindi namin alam noon. Bahagyang tumango si Mrs. Carmela, parang alam na ang lahat. Hulaan ko, nalaman niyong may pera siya. Namutla si Mariana, pabulong ang sagot. Paano niyo nalaman? Lumambot ng kaunti ang mga mata ng matanda. Kasi sinabi niya sa akin matagal na. Ikinuwento niya ang lahat. Nagtitiwala siya sa akin. Natigilan ang magkakapatid. Ang kanilang ina, ibinahagi ang sikreto sa kapitbahay. Pero hindi kailanman sa kanila, hindi sa sarili niyang mga anak. Nagpatuloy si Mrs. Carmela, mahina ngunit matatag ang tinig. Ikinuwento niya na isinilang siyang mayaman, na iniwan niya ang lahat alang-alang sa pag-ibig. At pinakiusapan niya akong huwag isiwalat. Sinabi niya kailangan niyong matutunang pahalagahan ang mga bagay sa sarili niyong paraan. Lumapit si Ana, namumugto ang mga mata. Ano pa po ang sinabi niya sa inyo? Tinitigan sila ni Mrs. Carmela na may mabigat na puso. Mga bagay na dapat sanay kayo mismo ang nakapansin kung talagang inintindi niyo siya bilang isang tao. Lumapit siya paunti-unti. Alam niyo ba kung ilang beses kong nakita si Maria Teresa na nagugutom para lang makakain kayo? Nanlaki ang mata ni Roberto. Anong ibig niyong sabihin? Ibig kong sabihin, tumalim ang tono niya, na madalas niyang sabihin sa akin na busog na siya. Pero makikita ko ang kanyang plato sa lababo, walang laman. Alam kong wala siyang kinain. Nagkunwari siyang busog para lang may sapat na pagkain kayo. Nanginginig ang tinig ni Mariana. Hindi kumakain si Mama para lang kami ang makakain. Sa loob ng maraming taon, lalo na noong mga teenager pa kayo, kapag kumain kayo na parang mga gutom na lobo, gigising siya 2:00 o 3:00 ng madaling araw para magtahi. Hindi siya kumakain ng maayos, ilang taon hindi bumibili ng bagong damit. Lahat ginawa niya para sa inyo. At paano niyo siya binalikan? Tinawag niyong pabigat. Bumagsak si Roberto, tinakpan ang muka, pilit pinipigil ang iyak. Hindi namin alam, lumapit pa si Mrs. Carmela. Tama, hindi niyo alam, kasi hindi niyo kailanman tinanong. Hindi niyo siya tiningnan bilang tao. Inisip niyo lang siyang katulong, taga-alaga, tagapagpakain. Bumagsak sa lupa si Ana, nanginginig ang mga kamay. Pakiusap, alam naming nagkulang kami. Patawad, kailangan lang naming siyang mahanap. Kailangan naming humingi ng tawad. Tumingin pababa si Mrs. Carmela, may bahagyang lambing sa mukha. May isa pang bagay na kailangan niyong malaman. Pinunasan ni Mariana ang mga luha. Pakiusap, sabihin niyo po. Huminga ng malalim ang matanda bago muling nagsalita. Naalala mo pa ba, Mariana, nung nakapasok ka sa kolehiyo? Tumango si Mariana, umiiyak pa rin. Oo, sabi ni Mama, matagal siyang nag-ipon para ron. Umiling si Mrs. Carmela, kasinungalingan yon para hindi masaktan ang pride mo. Wala siyang ipon, ibinenta niya ang alahas ng kasal. Ang huling alaala niya mula sa ama ninyo. Ibinenta niya iyon para mapaaral ka. Nalaglag ang panga ni Mariana. Yung mga alahas sa drawer, yung nilalaro ko noon, yun ang binenta niya. Oo, hindi niya sinabi kahit kanino. Time-team lang siyang nagbenta para sa kinabukasan mo. Lumingon siya kay Roberto. At ikaw, nung kailangan mo ng pera para magtayo ng law firm, akala mo ba galing sa ipon yon? Nanginginig si Roberto. Sabi niya may naitabi siyang kaunti. Hindi, ibinenta niya ang singsing ng kasal nila, ang huling alaala niya sa asawa niya, para lang matupad ang pangarap mo. Bumagsak sa lupa si Roberto, humahagulgol. Ang singsing,
Ibinigay niya yon para sa akin? Walang awa si Mrs. Carmela. Oo, at ikaw, Ana, nung kasal mo at gipit sa pera, kumuha siya ng loan. Loan na hindi pa niya bayad nung pinalayas niyo siya. 3 taon siyang nagbayad ng utang para lang gawing espesyal ang kasal mo. Lahat sila'y bumagsak sa lupa, walang lakas, wasak, wala nang natirang tibay. At hindi pa tapos ang lahat. Tinitigan sila ni Mrs. Carmela, mahina, ngunit matalim ang boses. At alam niyo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat? Dahan-dahang tumingin si Roberto, halos pabulong. May mas masakit pa. Tumango siya, mabagal, nanginginig sa galit at lungkot ang kanyang tinig. Oo, meron. 1 buwan na ang nakakalipas, mahina ang sabi ni Mrs. Carmela, nakatanggap ng liham si Maria Teresa. Napako sa kinatatayuan ang magkakapatid. Nasa likod bahay siya noon nang makita ko siyang umiiyak. Tinanong ko kung anong nangyari. Ipinakita niya sa akin ang liham. Galing ito sa mga magulang niya. Sinabi nila na hinahanap nila siya, gusto nilang magkaayos. At iiwan nila sa kanya ang pamana. Nanlambot ang mukha ni Mariana, namutla. Alam niyang may pamana 1 buwan na ang nakalipas? Tumango si Mrs. Carmela, mabagal, mabigat. Oo, at alam niyo ba kung ano ang ginawa niya? Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila, ang mga matay kuminang, hindi sa luha, kundi sa pighati. Ipinatong niya ang liham sa drawer at bumalik sa kanyang tahimik, simpleng buhay. Sinabi niyang hindi niya kailangan ng pera, na nasa kanya na ang lahat ng kailanmay ninanais niya. Ang 3 ninyong magkakapatid, sumunod ang katahimikan, mabigat, walang patawad. Alam na niya, pwede niyang angkinin ang kayamanan, pwede niyang baguhin ang buhay niya sa isang iglap, pwede sana siyang mamuhay ng komportable. Pero pinili niya silang mahalin. At 1 buwan matapos yon, itinaboy siya nila. Umuugong ang paghinga ni Roberto, unti-unting hinihigop ng sindak. Mga halimaw tayo, mas masahol pa. Bumagsak si Mariana sa harap ni Mrs. Carmela, hinawakan ang laylayan ng palda nito. Pakiusap, kung alam niyo kung saan siya, kahit anong impormasyon, umiling ang matanda. Hindi ko alam kung nasaan siya, pero kung mahanap niyo man siya, bumigat ang boses niya. Hindi kayo karapat-dapat sa kapatawaran niya. Tumayo si Ana, puno ng luha ang mukha. Alam namin, pero kailangan pa rin naming subukan. Kailangan naming sabihin sa kanya na alam na namin ang totoo, lahat ng totoo. Bumalik sila sa bahay, tila mga multo. Tahimik, basag, hindi nakilala ang sarili. Ginalugad nila ang bawat sulok, mga drawer, mga kwaderno, mga baul, hindi para sa pera, kundi para sa bakas ng kanyang iniwang puso. Pero ang natagpuan nila ay mas mabigat, ang buong katotohanan. Binuksan ni Mariana ang isang lumang kwaderno, pahina-pahina, nakatala ang bawat gastos sa bahay, bawat sentimo. Mga sulat sa gilid, nilampasan ang tanghalian para makadagdag sa ulam ng mga bata. Nagtahi hanggang 3:00 ng madaling araw para sa tuition ni Ana. Ibinenta ang huling hikaw para sa gamot ni Roberto. Bawat salita, 1 punyal sa puso. Natagpuan ni Mariana sa ilalim ng kama ang isang folder. Resibo, 2 dosenang resibo ng bayad sa utang para sa kasal ni Ana. Bayad, buwan-buwan, walang mintis, mga sakripisyo sa tinta, 1 lumang sobre, mga litrato. Si Maria Teresa, bata pa, maganda, elegante, nasa mga ingranding pagtitipon kasama ang mga politiko at negosyante. Pero sa ilalim ng bunton ng larawan, isang iba't ibang litrato. Si Maria Teresa, nakasimpleng damit pangkasal, katabi ang kanilang ama. Walang kayamanan, walang alahas, puro pag-ibig. At ang pinakamalaking ngiti na nakita nilang magkakapatid. Binuksan ni Roberto ang maliit na kahon, mga liham mula sa kanilang ama, puno ng init at pagmamahal. At mga sagot ni Maria Teresa, hindi kailanman na ipadala, pero itinago. Isa ay ganito, aking mahal,
Alam kong mahirap ang buhay natin. Alam kong sobra kang nagtatrabaho, pero gusto kong malaman mong hindi ko pinagsisisihan ng alinman. Kahit isang araw lang nakapiling ka, kahit kapalit ay libong yaman, ikaw at ang mga anak natin, kayo ang tunay kong kayamanan. Hawak ni Roberto ang sulat sa dibdib, umiiyak habang binabasa. Paulit-ulit, binuklat ni Ana ang lumang diary. Napunta sa isang pahina, binasa niya. Ngayong gabi, tinawag akong nakakainis ni Mariana kasi hindi ko siya pinayagang lumabas. Masakit, pero alam kong sandali lang ito. Hindi niya pa naiintindihan kung gaano ako nag-aalala. Na mahal ko siya higit sa lahat, na ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Balang araw maiintindihan niya rin, balang araw silang lahat. Isinara ni Ana ang diary at niyakap ito. Naniniwala siyang darating ang araw na maiintindihan namin at nang kailangan niya kami, ipinakita naming wala kaming naintindihan kahit kailan. Buong hapon silang tahimik, tanging ang mga alaala ni Maria Teresa ang nagsasalita. Hindi siya basta yung tahimik na ina sa kusina. Isa siyang mandirigma, isang inang walang kapantay ang pagmamahal, at bawat lihim na resibo, bawat sulat, bawat pahina ay patunay na ibinigay niya ang lahat at wala silang naibalik. Habang papalubog ang araw, naupo silang tatlo sa sahig ng sala, pinalilibutan ng mga papel, mga litrato at ng buong bigat ng katotohanan at ng pagsisisi, tahimik ngunit matatag, nagsalita si Mariana. Kailangan natin siyang hanapin, hindi dahil sa mana, hindi para sa kahit anong bagay, kundi dahil ito ang tama. Tumango si Roberto, maputla, walang lakas. Kahit ilang taon pa yan, hahanapin natin siya at hihingi tayo ng tawad. Pinunasan ni Ana ang kanyang mga mata. Pero paano kung hindi niya tayo patawarin? Tumingin si Mariana sa kanyang mga mata. Tatanggapin natin yon. Dahil hindi tayo karapat-dapat sa kapatawaran, pero kailangan pa rin nating subukan. Tumunog ang telepono ni Mariana. Isang hindi kilalang numero, tumalo ng puso niya sa lalamunan. Sinagot niya, nanginginig ang boses. Hello! Isang kalmadong boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Mariana, ako si Christopher, isang kapitbahay rito sa aming lugar. Nakuha ko ang numero mo kay Mrs. Carmela, sabi ng boses sa kabilang linya. Napatigil ang hininga ni Mariana. Alam niyo ba kung nasaan si Mama? Nanginginig ang boses niya. Pakiusap, alam niyo ba kung nasaan siya? Saglit na katahimikan. Pagkatapos maingat na sagot, oo, nandito siya sa bahay namin. Si Christopher iyon, ang asawa ni Lucia. Ilang araw na ang nakalipas, nakita ko siyang nakahandusay sa tabi ng daan, paliwanag niya. Parang tambol ang tibok ng puso ni Mariana. Ayos lang ba siya? Pakiusap, sabihin niyong ayos lang siya? Ligtas siya, paniniguro ni Christopher. Inaalagaan siya ng mabuti ng asawa ko. Pero sumunod ang babala. Pero kailangan kong maging tapat. Ayaw kanyang makita. Agad na kinuha ni Roberto ang telepono mula kay Mariana, desperado. Pakiusap, sir! Kailangan lang naming makita siya. Bigyan niyo kami ng pagkakataon. Saglit na katahimikan, isang buntong hininga. Ibibigay ko ang address, pero hindi ko maipapangakong kakausapin niya kayo. Parang walang katapusan ang biyahe. Dumaan sila sa mga kalsadang hindi pamilyar at bawat kilometro ay dagdag sa bigat sa kanilang dibdib. Isang oras makalipas, huminto sila sa isang payak na baryo, mas simple pa sa lugar na kinalakhan nila. Nasa harapan nila ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy, may kalumaan, may ilang manok na malayang gumagala sa putikang bakuran. Nauna si Mariana sa pagbaba ng sasakyan. Nanginginig ang buong katawan niya. Namumutla si Roberto. Si Ana umiiyak na bago pa man makarating sa pinto. Binuksan ni Christopher ang pinto. Hindi mabasa ang ekspresyon sa kanyang mukha, pero ramdam ang paghusga sa kanyang mga mata. Nasa loob siya, aniya, pero makinig kayo ng mabuti. Kung paiiyakin niyo ulit siya, ako ang makakaharap niyo.
Tumango silang tahimik. Pumasok sila sa maliit na sala, amoy ng lumang kahoy at sabong gawa sa bahay ang bumungad. At nandun siya, si Maria Teresa, tahimik na nakaupo sa isang lumang silya sa tabi ng bintana, may tela sa kandungan, karayom sa kamay, tahimik na tumatahi. Nang marinig niya ang mga yabag, tumingin siya, nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi siya nanginig, hindi siya umiyak, hindi siya ngumiti. Tumingin lang siya at bumalik sa pananahi. "Anong kailangan niyo?" Ang boses niya ay malamig, walang emosyon. Parang hangin na matagal nang tumigil sa pagdala ng init. Lumapit si Mariana, nanginginig ang tuhod. "Ma, kailangan naming makipag-usap." Hindi tumingin si Maria Teresa. Wala nang dapat pag-usapan. Lumusong si Roberto sa sahig, lumuhod. "Pakiusap, ma. Sa ngalan ng Diyos, pakinggan niyo lang kami." Sa wakas, ibinaba niya ang tela at tumingin sa kanya. "Makikinig sa ano? Nasabi niyo na ang lahat nang sinabi niyong pabigat ako, nang itinapon niyo ako sa sariling bahay ko." Bumagsak si Ana sa pagiyak. "Ma, nagkamali kami. Napakalaki ng pagkakamali namin." Tumayo si Maria Teresa. Ang katahimikan niya ay mas matalim pa sa sigaw. "Mali, yan ang salita niyong pipiliin. Nakatayo kayo sa tuyo at ligtas na terasa habang lumalakad ako sa ulan. Bitbit ang dalawang maleta. Nadapa ako at wala ni isa sa inyo ang lumapit. Sinabi niyo na sapat na ang taon kong umaasa sa inyo, nasagabal na ako. At ngayon, ilang araw lang ang lumipas, babalik kayo, gumagapang." Lumuhod na rin si Mariana. "Ma, alam na namin ang lahat. Tungkol sa nakaraan niyo, sa mga magulang niyo, sa pamana." Sumikip ang mata ni Maria Teresa, hindi sa gulat, kundi sa pagsuko. "Ah, kaya pala kayo nandito. Dahil sa pera?" "Hindi," sigaw ni Roberto. "Hindi dahil sa pera. Dahil naiintindihan na namin kung sino talaga kayo." Pilit na nangumiti si Maria Teresa, mapait. "Kung sino ako? Ako pa rin ang babaeng kilala niyo buong buhay. Ang nanay niyo ang mananahi sa kusina, ang babaeng binaliwala niyo. Ang nagbago lang ay alam niyo nang sanay naging mayaman ako." Gumapang si Ana palapit, tumutulo ang luha. "Hindi lang yon, ma. Nabasa namin ang mga liham niyo. Yung mga hindi niyo ipinadala, yung alahas na ibinenta niyo, yung singsing. Yung utang." Pumikit si Maria Teresa at pagdilat niya may kislap ng luha pero matatag pa rin ang tinig. "Pinakialaman niyo ang mga gamit ko." "Pasensya na, ma," wika ni Roberto nakatungo. "Pero kailangan naming malaman, kailangan naming maintindihan." Tumayo si Maria Teresa, taas noo, dignidad sa bawat galaw. "Intindihin ano? Na mahal ko kayo? Dapat alam niyo na yun nun pa. Nang binantayan ko kayo buong gabi kapag may lagnat kayo. Nang paspasan ko ang kamay ko sa pananahi para sa mga costume sa school play niyo. Nang hindi ako kumain para lang busog kayo sa gabi. Pero hindi, naintindihan niyo lang nung nalaman niyong tinanggihan ko ang 100,000,000 reais." Umiiyak si Mariana. Kinausap namin si Mrs. Carmela. Sinabi niya ang lahat. Pati yung mga gutom na tiniis mo, yung mga gamit na isinakripisyo mo." Tumingin si Maria Teresa sa bintana. Mahina ang tinig, marupok pero matatag. "At ngayon, may nagbago ba?" Bumaling siya sa kanila, puno ng kirot ang mga mata. "Mariana, buong buhay mong inisip pabigat ako. Roberto, ikinahihiya mo ako, ang pananamit ko, ang kamay kong makapal, ang katahimikan ko. At Ana, nanood ka lang, wala kang sinabi." Bawat salita parang batong ibinabagsak sa puso nila. Dahil bawat isa totoo. At sa wakas, mahina ang boses ni Roberto. Nalaman naming matagal nyo nang alam tungkol sa pamana. Buwan na ang lumipas. Dahan-dahang lumingon si Maria Teresa, matatag ang tingin. "Oo, alam ko ang tungkol sa pamana," mahina niyang sinabi. "At alam niyo ba kung ano ang ginawa ko sa liham mula sa abogado?" Tinitigan niya sila mata sa mata. "Ipinatong ko ito sa drawer at ipinagpatuloy ang buhay ko. Dahil hindi ko kailanman hinangad ang pera,
Kayo ang gusto ko. Hindi na napigilan ni Mariana ang lahat ng pinipigil. Umagos ang mga hikbi mula sa pinakailalim ng kanyang pagkatao. May naghihintay na 100 milyong reais para sa inyo. At pinili niyong manatili sa amin. At kami ang nagtaboy sa inyo. Pinunasan ni Maria Teresa ang kanyang luha, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang tinig. Pinili ko kayo sa bawat pagkakataon. Mula pa noong iniwan ko ang tahanan ng mga magulang ko, kayo na ang pinili ko, higit sa kaginhawaan, higit sa kayamanan, higit sa lahat. Tumigil siya sandali, napuno ng kirot ang kanyang mga mata. Pero kailan niyo ako pinili? Sumunod ang isang katahimikang hindi matitiis dahil ang totoo, hindi nila kailanman pinili ang kanilang ina. Lumapit si Ana, gumagapang, luha ang nagsalita. Mama, hindi namin kayo karapat-dapat patawarin. Alam namin kami ang pinakamasasamang anak na maaaring mayroon. Pero nagmamakawa kami. Bigyan niyo po kami ng pagkakataong itama ang lahat. Tiningnan ni Maria Teresa ang anak niyang nakaluhod. Paano niyo itatama? Maibabalik niyo ba ang mga gabing hindi ko tinulugan? Ang mga pagkain na hindi ko kinain para lang may maiwan para sa inyo? Ang dignidad kong nawala nang itinapon niyo ako na parang wala akong halaga? Tumayo si Roberto, nanginginig, tinig ay durog. Hindi na namin mababago ang nakaraan, pero pwede naming baguhin ang hinaharap. Maaari kaming maging ibang tao, mas mabuti, umiling si Maria Teresa. Ayokong magbago kayo dahil sa takot, hindi dahil natatakot kayong mawalan ng pera. Gusto kong magbago kayo dahil naunawaan niyo na kung ano ang ibig sabihin ng karakter, na alam niyo na kung ano ang halaga ng isang tao. Tiningnan ni Mariana ang ina, diretsyong tumitig sa kanyang mga mata. Tama kayo sa lahat ng sinabi niyo. Ngayon lang namin nakita ang halaga niyo. Noong nawala na kayo, ngayon lang kami nag-isip nang malaman namin ang tungkol sa pamana. At nakakahiya, nakakadiri, kami ang nakakahiya. Umupo si Maria Teresa muli sa kanyang upuan. Halatang pagod ang kanyang katawan, ngunit banayad ang boses. Gusto niyo ng kapatawaran? Gusto niyo bang bumalik ako sa bahay na yon at magkunwaring walang nangyari? Nagkatinginan ng magkakapatid, tahimik, tapos mahinahong sagot ni Mariana, Hindi, Ma. Ayaw naming bumalik kayo. Ang bahay na yon, hindi kailanman naging karapat-dapat sa inyo. Idinugtong ni Roberto, Gusto lang naming tanggapin niyo ang pamana, mamuhay kayo sa paraang matagal niyo nang nararapat, na kailanman ay hindi niyo naranasan. Tinapos ni Ana, At kung sakaling dumating ang araw na mapatawad niyo kami, nandito lang kami kahit gaano pa katagal. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sila, lumambot ang mukha ni Maria Teresa. Mula sa kusina pumasok si Lucia, may dalang baso ng tubig. Nag-usap na kami ni Mrs. Maria, mahinahong sabi niya. Mananatili muna siya sa amin ng ilang araw, mag-iisip, magpapahinga. Pwede niyo siyang balikan, pero bigyan niyo siya ng espasyo, igalang niyo ang oras niya. Tumango si Mariana, Pwede po ba naming siya tawagan? Oo, sagot ni Lucia. Pero maging matiyaga kayo. Paalis na sana sila nang nagsalita si Maria Teresa. Mahina ang tinig, ngunit bawat salita ay parang kidlat na pumutol sa katahimikan. Alam niyo ba ang pinagkaiba ng mga magulang ko at ninyo? Dahan-dahang lumingon si Roberto. Ano pong ibig niyong sabihin, Ma? Tinitigan niya sila. Luha sa kanyang pisngi, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa katotohanan. Ang mga magulang ko, binigyan ako ng ultimatum. Dahil akala nila ay nagkakamali ako. Akala nila pinoprotektahan nila ako, kahit mali sila. Kayo, itinaboy niyo ako dahil sa gabal ako, wala nang iba. Tumigil siya at sinabi ang pinakamasakit na katotohanan. Ang mga magulang ko nagkamali dahil sa pagmamahal. Kayo nagkamali dahil sa pagkamakasarili. At yan ang tunay na pinagkaiban. Tumahimik ang buong silid at lumabas ang magkakapatid, wasak, tahimik, sira.
dahil ngayon lang nila narinig ang pinakamalalim at pinakamasakit na katotohanan ng kanilang buhay. Isang katotohanang hindi mabubura ng kahit ilang sorry. Isang katotohanang magiging gabay ng lahat ng susunod na taon. Lumipas ang 3 buwan, 3 mahabang buwan mula sa pag-uusap sa bahay ni na Christopher. At sa panahong iyon, tumatawag ang magkakapatid kay Maria Teresa minsan sa isang linggo. Lagi silang magkasama. Lagi namang sinasagot ni Maria Teresa, ngunit ang kanyang boses malamig, maayos, walang galit, walang lambing. Isang uri ng katahimikan na dumarating pagkatapos ng unos, walang nasisira pero wala na ring buo. Hindi sila nagpilit, hindi sila nakiusap, ipinakita lang nilang nandoon sila, naghihintay. Naghihintay na baka sakaling mapatawad sila at pagkatapos, isang araw tumawag si Maria Teresa. Pinapapunta silang 3 sa bahay ni na Christopher. May sasabihin siya. Dumating sila, kinakabahan, walang kasiguruhan. Ito na ba ang kapatawaran? O ito na ba ang tuluyang pamamaalam? Pumasok sila sa parehong maliit na sala at naroon si Maria Teresa nakaupo sa parehong silya, ngunit may nagbago. May katahimikan sa kanyang mukha. May liwanag sa kanyang mga mata na wala roon noon. Hinintay niya silang maupo at sa isang matatag na tinig nagsalita siya. Tinanggap ko ang pamana. Pumunta ako sa opisina ni Dr. Alberto at nilagdaan ang lahat. Ang 100 milyong reais ay legal nang nakapangalan sa akin. Walang isa mang nagsalita dahil ngayon hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanya. Sa wakas, pinili na niya ang sarili niya. Huminga ng malalim si Maria Teresa at nagpatuloy, at may mga desisyon na akong ginawa tungkol sa kung anong gagawin ko sa perang ito. Nagsalita si Maria Teresa sa tinig na tahimik, ngunit buo ang paninindigan. Unayan niya, magdodonate ako ng 50 milyong reais para magpatayo ng isang pampublikong ospital. Napatingin sa kanya ang mga anak, gulat na gulat. Isang lugar kung saan ang mga ordinaryong tao ay maaaring magpagamot ng may dignidad, patuloy niya. Papangalanan ko ito bilang Hospital Vittoria e Augusto sa karangalan ng aking mga magulang. Napuno ng luha ang mga mata ni Ana. Napakaganda niyan, ma. Tumango si Maria Teresa, unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Nagkamali sila, pero sa huli sinubukan nilang itama ito. At gusto kong parangalan yon. Huminga siya ng malalim, nagpatuloy. Pangalawa, gagamitin ko ang 10 milyon para magtatag ng isang foundation, isang organisasyong tutulong sa mga babaeng itinakwil, iniwan, walang-wala. Mga babaeng kailangan ng pangalawang pagkakataon. Saglit siyang yumuko dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng ganon. Naglunok si Roberto, pilit nilulunok ang namumuong luha. At ang natitira, ma, tiningnan ni Maria Teresa ang bawat isa sa kanila. Ang boses niya ay parehong may lungkot at pagmamahal. Ang natitirang 40 milyon, hahatiin ko sa 4 na pantay na bahagi. 10 milyon sa bawat isa sa inyo. 10 milyon para sa akin. Napayo ko si Mariana, tinakpan ng muka, nilamon ng kahihiyan. Ma, hindi namin yan karapat-dapat. 1 sentimo. Maingat na iniangat ni Maria Teresa ang kamay. Alam ko. Sinabi niyo na, at tama kayo, hindi kayo karapat-dapat. Pero hindi ko ito ibinibigay dahil karapat-dapat kayo. Ibinibigay ko ito dahil ina ninyo ako. Tumigil siya sandali. At ang isang ina nagmamahal kahit hindi minahal pabalik. Muling humagulgol si Roberto, tinakpan ng mukha. Ngunit tumatag ang tinig ni Maria Teresa. Mas malinaw, mas matibay. May mga kondisyon ito, 3, at hindi ito mapag-uusapan. Tumuwid ang upo ng 3, handa sa kahit ano. Unang kondisyon, hindi nyo gagalawin ang pera sa loob ng 1 taon, 1 sentimo. At sa loob ng taong yun, magtatrabaho kayo. Napakunot ang noo ni Mariana. Trabaho saan, ma? Tiningnan siya ng ina, diretso.
Magtatrabaho ka sa community kitchen, maghuhugas ng plato, magsisilbi ng pagkain, maglilinis ng lamesa, pagsisilbihan mo ang mga taong walang-wala at hindi ka magrereklamo. Nilunok ni Mariana ang bigat ng paninindigan at tumango. Gagawin ko ng buong puso. Tumalikod siya kay Roberto. Ikaw sa konstruksyon, magbubuhat ng hollow blocks, maghahalo ng semento sa ilalim ng araw. Malalaman mo kung paano magtrabaho gamit ang kamay at katawan. Gagawin ko, ma, pangako. At huling humarap siya kay Ana. Magboboluntaryo ka bilang guro sa isang liblib at mahirap na komunidad. Tuturuan mo ang mga batang wala ng mga bagay na ipinagkaloob sa iyo at matututuhan mong pahalagahan ang edukasyong nakuha mo. Umiiyak si Ana habang tumatango. Gagawin ko buong puso, mama. Nagpatuloy si Maria Teresa. Ikalawang kondisyon, magsasama kayo sa iisang bahay, maliit, payak, walang luho, walang kasambahay, walang aliwalas. Kayo ang magluluto, kayo ang maglilinis, matututo kayong magtipid. Sabay-sabay silang sumagot na, tinatanggap namin. Huminga ng malalim si Maria Teresa. At ang huling kondisyon, tuwing linggo, pupunta kayo rito, maghahapunan tayo, ikwento nyo sa akin ang mga natutunan nyo, ang mga hirap, ang mga pagbabagong nararamdaman nyo. At kung loloobin ng Diyos, muling mabubuo tayo, dahan-dahan, sama-sama. Muling napaiyak si Mariana. Mama, binibigyan nyo ba kami ng pagkakataon? Pinunasan ni Maria Teresa ang sarili niyang luha. Binibigyan ko kayo ng bagay na hindi kailanman ibinigay sa akin ng sarili kong mga magulang. Isang pagkakataong magkamali at ayusin ito. Tumayo si Roberto alanganin, namumutla ang boses. Pwede ko ba kayong yakapin? Hindi gumalaw si Maria Teresa sa una. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo, isang pintig ng puso, at ibinukas niya ang kanyang mga braso. Yumakap si Roberto sa kanya. Mahigpit, puno ng luha, tila bata muli. Lumapit si Mariana at Ana at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nagyakapan silang apat, umiiyak, sama-sama. Nang maghiwa-hiwalay na ang mga bisig, hinawakan ni Maria Teresa ang mukha ng bawat anak. Nasaktan niyo ako ng malalim. Hindi ko ipagkukunwaring ayos na ang lahat, pero handa akong subukan dahil ang pamilya hindi perpekto. Ang pamilya may tapang na ayusin ang winasak. Lumipas ang 1 taon. Si Mariana ngayon ay nagtatrabaho sa isang masikip na community kitchen. Isang hapon, matapos ang mahabang oras ng paghuhugas ng mabibigat na kaldero, lumapit ang isang matandang babae. Salamat, Hija, mahinang sabi ng matanda. Ilang araw na akong walang mainit na pagkain. Yumakap si Mariana sa babae, mahigpit, at umiyak dahil ngayon lang niya tunay na naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng maglingkod. Nasa construction site si Roberto, pawisan, pasa ng sako ng semento sa ilalim ng tirik na araw nang may lumapit na kasamahan. May 5 akong anak, wika ng lalaki, pinupunasan ng mukha gamit ang laylayan ng kanyang damit. Itong trabahong tulang ang bumubuhay sa amin. Nakinig si Roberto, talagang nakinig. May paggalang, may kababaang loob, walang panghuhusga, puro pag-unawa. At sa sandaling iyon, unang beses niyang nakita ang trabaho, hindi bilang pababa, kundi bilang dangal. Samantala, si Ana ay nasa isang barong-barong na silid-aralan. May pader na may bitak, walang kuryente, tinuturuan ng isang batang 8 taong gulang kung paano bumasa. Hirap ang bata, nangingirot ang mata, sinusundan ang bawat letra gamit ang daliri. Pero bigla, nakabasa siya ng buong pangungusap. Malinaw, buo. Napatawa ang bata, humagik-gik at niyakap si Ana. Yumakap si Ana pabalik, umiiyak ng tahimik sa balikat ng bata. At sa oras na iyon, naintindihan niya ang matagal ng alam ng kanyang ina. Ang edukasyon ay hindi lang nagtuturo, ito ay nagpapabago ng buhay. Tuwing linggo, bumabalik si Mariana, Roberto at Ana sa maliit na tahanan ng kanilang ina.
Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nila. Umupo silang magkakasama, ibinabahagi ang mga kwento ng linggo, ang mga pagsubok, maliliit na tagumpay, at mga pagbabagong unti-unting nagaganap sa kanilang mga puso. Tahimik si Maria Teresa, nakikinig. Hindi kailangang magsalita dahil sa wakas nakita niya ang mga anak niyang unti-unting nagiging mga taong kaya niyang ipagmalaki. Hindi perpekto, ngunit lumalaban, nagbabago, at iyan lamang ang matagal na niyang pinapangarap. Pagkatapos ng 1 taon, natanggap ng magkakapatid ang kanilang bahagi sa pamana. Pero hindi sila bumili ng kotse o mansion o alahas, bumuo sila. Si Mariana ay nagtayo ng isang restaurant, nag-aalok ng pagkaing may kalidad pang hotel para sa mga walang tahanan, libre. Si Roberto ay nagtayo ng kumpanyang pangkonstruksyon, ngunit ang tanging tinatanggap ay mga manggagawang lampas 50 anyos. Mga lalaking kinalimutan ng lipunan. Mga lalaking binigyan niya ng pangalawang pagkakataon. Si Ana ay nagtayo ng komunidad na paaralan, tuition, wala, gamit, libre, tanging kailangan, isang pusong handang matuto. Nakatayo si Maria Teresa sa harapan ng ospital na siya mismo ang nagpatayo. Hospital Vittoria e Augusto. Nang biglang nakita niyang papalapit ang kanyang mga anak, wala silang dalang mamahaling sasakyan. Sumakay sila ng bus, wala silang mamahaling damit o relong pandisplay. Simple ang pananamit, malinis, mapagkumbaba. Pero ang higit sa lahat, ang tumama sa puso ni Maria Teresa ay ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang matagal niyang hinintay, tunay na kababaang loob, taos-pusong pasasalamat, at pag-ibig tapat, hindi matinag, hindi nakabatay sa kapalit. "Ma," sabi ni Mariana, hawak ang kamay ng ina. Salamat sa hindi pagsuko sa amin," gumiti si Maria Teresa. Ang isang ina hindi sumusuko sa anak. Kahit pa sinukuan siya ng mga anak niya, gabi yon. Nakasalo silang 4 sa isang simpleng hapag sa munting tahanang binili ni Maria Teresa para sa sarili. Hindi ito mansyon, pero ito ay tahanan, isang lugar kung saan ang pinakamahalagang bagay ay hindi ginto, kundi pagmamahal. Tumawa sila, kumain, nag-abutan ng pagkain, walang pinagsisilbihan, lahat nagsisilbi. Nang matapos ang pagkain, mahinang tanong ni Ana, "Ma, may pinagsisisihan ba kayo?" Tumigil si Maria Teresa, tiningnan ang kanyang mga anak, mga kamay na may kalyo na ngayon, mga matang lumambot sa mga aral ng buhay. "Pinagsisisihan kong hindi ko ikinuwento ang nakaraan ko," tapat niyang sagot. "Baka kung nalaman niyo noon, mas pinahalagahan niyo ang simpleng buhay." Umiling si Roberto. "Hindi, Ma. Kung sinabi niyo sa amin, baka minahal namin kayo dahil sa perang iniwan niyo. Ngayon, minahal namin kayo dahil sa sakripisyong hindi namin nakita." May namuong damdamin sa dibdib ni Maria Teresa. Hindi sakit, hindi lungkot, kundi kapayapaan. Ang uri ng kapayapaang dumarating lang kapag lumipas na ang bagyo. "Natutunan niyo na ang pinakadakilang aral," mahina niyang sabi. "Hindi mahalaga kung gaano karami ang meron ka. Ang mahalaga ay kung gaano karami ang ibinibigay mo." Gumiti si Mariana sa gitna ng luha. "At natutunan namin yon mula sa pinakamagaling na guro." Hinawakan ni Roberto ang kamay ng ina. "Hindi na namin yon malilimutan," sumandal si Ana. "At balang araw kapag nagkaanak kami, ituturo rin namin sa kanila ang itinuro niyo sa amin, na ang karakter hindi nabibili, ito'y binubuo." Tumango si Maria Teresa, nilamon ng damdamin, at nang sila'y tumayo para magligpit ng mesa, may bago. Walang kailangang magsabi, lahat gumalaw, lahat tumulong, lahat nagsilbi dahil sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng pamilyang ito. Ang pagmamahal, hindi lang naramdaman, ito'y isinabuhay. Ang pamilya hindi lang tungkol sa dugo, hindi lang tungkol sa pamana, hindi lang tungkol sa kung ano ang naibibigay sa iyo. Ang pamilya ay tungkol sa pagpili na magmahal araw-araw, kahit masakit, kahit may kapalit, kahit kailangang patawarin ang hindi mapapatawad.
At sa simpleng gabi na yon, sa isang bahay na may lumang dingding at pinagtagni-tagning mga plato, sa wakas, natanggap ni Maria Teresa ang matagal niyang inasam sa buong buhay niya. Hindi pera, hindi paghihiganti, hindi karangalan, kundi isang pamilya na minahal siya. Hindi para sa kung anong nawala sa kanya, kundi para sa kung sino talaga siya. At yon ang pinakadakilang yaman sa lahat.